Ang ating pangunahing karakter ay si Jinwoo na tila isang karaniwang tao lamang. Siya ay isang hunter na may ranggong E, ang pinakamababang ranggo sa mga hunter. Kahit na may mga hindi karaniwang kakayahan si Jinwoo kumpara sa isang normal na tao, siya ay itinuturing na pabigat at tinatawag na basura ng karamihan sa mga hunter. Siya ay panganib sa buhay ng lahat at walang gustong magkasama sa kanya sa mga delikadong sitwasyon. Gayunpaman, araw-araw siyang nagpapakita sa trabaho na sobrang delikado na kaya lamang gawin ng mga hunter. Araw-araw, inilalagay niya sa panganib ang kanyang buhay at nakakaranas ng maraming hampas ng kamatayan, ngunit patuloy siyang lumalaban. Maaari kang magtaka kung bakit niya tinatanggap ang ganitong mapanganib na trabaho. Si Jinwoo ay may sakit ang kanyang ina at kailangan niya ng medikal na pangangalaga na hindi niya kayang bayaran. Ang tanging paraan upang kumita ng pera upang maipakonsulta ang kanyang ina ay ang sumasabak sa mga peligrosong trabaho sa pamamagitan ng Hunters Guild. Si Jinwoo ay dumating sa construction site handang magtrabaho ng mahirap. Siya ang pinakapopular na hunter sa lugar, hindi dahil siya ang pinakamalakas o ang bayani, kundi dahil sa kanyang presensya ay nakakaramdam ng kaligtasan ang lahat. Kung andyan si Jinwoo, ang trabaho ay madali na sapat na kahit ang pinakamahina ay makasali at lahat ay makakauwi ng ligtas. Kahit na may mga nanunodya sa kanyang kapwa hunter, nananatili si Jinwoo na nakatuon sa kanyang trabaho. Siya ay binati ni Juhi, isang magandang at maalagang healer na nababahala sa mga pasa sa kanyang mukha. Ipinaliwanag niya na sa kanyang nakaraang trabaho, nagpa siya ang mga organizador na magtipid at hindi mag-hire ng tagapagpagaling. Kaya nagkabukol siya at inalagaan siya ni Juhi, ngunit nagsabi na ang mga organizador na oras na upang simulan ang trabaho. At ano nga ba ang trabaho? Paghahanap ng mga dungeon sa mga gate na biglang lumitaw sa paligid ng lungsod ng Seoul, South Korea. Si Jin ay lumakad sa isang bagong pakikipagsapalaran kung saan muling nasa peligro ang kanyang buhay. Asahan na si Jinwoo ay nagpakatatag sa D-rank dungeon at nagdusa ng mga sugat. Ngunit hindi ba't ito ang nagpapakakaiba sa kanya mula sa iba? Ito ay dahil hindi siya sumusuko kahit na siya ang pinakamahina sa mga hunter. Habang inaalagaan siya ni Juhi, hindi siya maiwasang tanungin ito kung bakit siya nag-aaksaya ng panganib. Nang humingi ng paumanhin si Jinwoo dahil sa kanyang mga aksyon, hindi nito napigilan ang kanyang katanungan. Ngunit pinabulaanan siya ni Juhi at nagsabi na malapit na ang raid na kanilang ginagawa. Samantala, nagpapuri-puri ang mga mataas na ranggong mga hunter sa kanilang tagumpay sa misyon, na madali nilang natapos ang paglilinis ng natitirang mga halimaw. Ngunit hindi nagpapatinag si Jinwoo at patuloy pa ring nagtatanong kung bakit niya binubuno ang kanyang sarili sa ganoong kahirapan. Tinanong pa niya kung bakit hindi na lamang tumigil sa pagiging isang hunter. Sagot ni Jinwoo, "Ako ay isang hunter para sa katuwaan lamang. Kung hindi ako gagawa nito, baka mamatay ako sa kabagutan." Ngunit hindi na kontento si Juhi sa sagot na iyon kaya't binigyan pa niya ng konting katarayan si Jinwoo, na nagresulta pa sa pagsasakit ng kanyang sugat dahil sa kakatawa. Matapos ang raid, nagsama-sama ang mga hunter sa kanilang nakuhang mga buton, tulad ng mga mahiwagang cores na nagkakahalaga ng libo-libong won para sa mga C-rank na mga halimaw. Ngunit kahit na nagbanta ng kanyang buhay si Jinwoo, nakakuha lamang siya ng isang E-rank na core at kumita ng kaunti. Frustrado sa kanyang sitwasyon, sinabi niya na ang kumita ng pera ng ganito ay nakakasawa, ngunit ito na ang pinakamagandang magagawa ko. Biglaan may nakatuklas ng isa pang pasukan. At ipinaliwanag ng leader ng raid na marahil may isa pang boss sa mas malalim na bahagi. Gayunman, ang pagbabalik para humingi ng tulong ay magbabanta sa kanilang kinikita. Hinimok ng leader ang lahat na magpatuloy ngunit nagbabala sa kanila tungkol sa panganib at nagpaabot ng isang botohan. Sa huli, ang boto ay naging 8-8 at si Jinwoo ang nakapagdesisyon dahil sa pagkakapit sa kanya ng grupo. Napilitan siyang sumama dahil sa pangangailangan ng kanyang pamilya. "Pupunta ako. Hindi ako sapat na mayaman at kailangan ko ng perang magpapadala ng kapatid ko sa kolehiyo. Kailangan ng ina ko ng gamutan. Kailangan kong gawin ito para sa pamilya ko." At sa ganitong paraan, naghanda ang mga kagrupo niya para sa isa pang labanan.
Malalim na ba tayo sa loob? Tanong ni Jinwoo habang humihingal. Mga 40 minuto na, sagot ng leader. Mayroon tayong 1 oras para makalabas ng dungeon pagkatapos patayin ang boss. Kailangan nating magmadali. Mayroon pang mga 20 minuto bago natin makarating sa paroroonan natin. Lumapit si Jinwoo kay Juhee at humingi ng paumanhin dahil pinilit niya itong sumama. Isa si Juhee sa mga bumoto para bumalik pero napilitan siyang sumunod kay Jinwoo. Okay lang ako, Jinwoo, sabi ni Juhee. Huwag ka nang mag-alala tungkol sa akin. Talaga bang okay ka lang? Tanong ni Jinwoo na may pag-aalala. Sa totoo lang, hindi, pag-amin ni Juhee. Nagagalit ako at sinabi ko kay Zhengliu ang mga nararamdaman ko. Ilagay niya ang kanyang buhay sa panganib at patuloy pa rin niyang gustong pumasok sa mas malalim na bahagi ng dungeon. Paumanhin, Juhee, sabi ni Jinwoo na sumusuyo. Nagsasalita si Juhee, nag-so sorry ka ba talaga? Kung ganoon ka nag-so sorry, paano kung samahan mo ako sa isang date, ha? Namutla si Jinwoo dahil sa pagkabigla. Di mo ba gustong kumain kasama ako? Asar na tanong ni Juhee. Hindi, syempre hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin, nangingiting sagot ni Jinwoo. Sa sandaling iyon, dumating sila sa silid ng pinuno at biglang naging tahimik. Hindi pa kasi nila nakikita ang ganitong kalaking pinto sa loob ng dungeon, kaya't nakakabahala. Maaari itong maging napakadelikado. Gusto mo ba bumalik nang walang anumang nakuhang kayamanan? Tanong ng leader. Sino mang gusto bumalik, pwede na kayong umalis. Pero ako, pumapasok ako, deklara niya at sumunod ang ibang mga hunter sa kanya. Nang pumasok sila, nag-illuminate ang mga ilaw sa loob ng dungeon at nagpakita ng mga nakakakilabot na imahen sa mga pader. Okay, alam na ninyo ang gagawin? Linisin natin ang dungeon. Hindi ko masyadong naniniwala na may nakapagpunta dito kamakailan lang, sabi ng leader. Napabilib si Jinwoo sa mga nakita niyang imahen ng mga Diyos at ninuno na hawak ang iba't ibang uri ng sandata, pati na rin isang instrumento. Pero hindi niya mapigil ang maamoy ang malamig na hangin at pakiramdam niyang may sumusubaybay sa kanila. At sa kanyang palagay, baka ang malaking imahen sa likod ng silid ang kanilang dapat labanan. Habang hinahanap nila ang kayamanan, nakakita ang mga hunter ng isang magic seal at isang malaking tablet na may runic text. Mabasa naman ng leader ang ilang salita dito. Unang, pagsamba sa Panginoon. Pangalawa, papuri sa Panginoon. Pangatlo, patunayan ang iyong pananampalataya. Biglang nagmulatan ang mga imahen at naramdaman ni Jinwoo ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa kanila. Naging lubhang tahimik ang silid na nagpalamig sa paligid, at patuloy pa rin ang pagbabasa ng leader ng mga utos. Ang mga hindi sumusunod sa mga utos na ito ay hindi makakalabas ng buhay. Nakakatakot niyang binasa ito, at kasabay ng pagbabasa ay biglang nagsara ang pinto. Nagpanik ang mga mangangaso nang magising ang malaking bantayog at pumintura ng crimson ang mga pader. May isang mangangaso na nagtangkang lumabas ngunit agad siyang pinatay ng bantayog at iniwan sa likod ang isang bantayog na nababalutan ng pulang likido. Napatingin si Jinwoo sa malaking bantayog at naramdaman niyang may isang presensya na hindi niya maipaliwanag. Handa silang lahat sa labanan at hindi sigurado si Jinwoo kung handa sila sa darating na laban. Grabe to, aniya sa sarili niya habang humihinga ng malalim. Hindi ko akalain na kailangan natin lumaban sa ganyan. Hindi ba D-rank lang to? Nag-iisip siya sa panganib na kanilang kinaharap. Kung ganoon, ibig sabihin ba nito na ang malaking bantayog ang boss? Mamamatay tayong lahat dito, at sa tingin ko pa naman ay E-rank lang ako na hunter. Ano kaya ang chance ko sa pagkaligtas? Ngunit hindi siya pwedeng magpadaig sa takot. Naranasan na niya ang peligro at nakaligtas. Hindi, makakaligtas ako, sabi niya na puno ng determinasyon. Hindi ito ang unang beses na nakaharap ko sa ganitong sitwasyon. Noong una kong raid, nadiskubre ako sa aking party at napadpad ako sa ibang lugar. May isang halimaw na tumira sa akin at nasa ospital ako ng 1 linggo. At may isang pagkakataon rin na naipit ako sa isang dungeon at halos mamatay ako sa gutom. Kahit na mga low-rank na dungeons, nasa alanganin pa rin ang buhay ko. Maraming mga hunter ang nagpapalit ng kanilang cores para sa mga mahiwagang sandata at armor pero hindi ako. Mayroon akong ibang responsibilidad.
Patuloy nila akong pinagtatawanan at kinukutya dahil sa aking kahinaan at sa pagkakasira ng aking mga damit sa lahat ng mga dungeons. Ngunit hindi ko sila pinansin at nagpatuloy ako. Hindi ako mamamatay dito. Habang tinitingnan ni Jinwoo ang ibang mga mangangaso, naramdaman niya ang pagiging responsable sa kanila. Lahat sila ay umaasa sa kanya kahit na siya ang pinakamahina sa kanila. At biglaan niyang naisip na silang lahat ay nanganganib. Lahat, magtago. Sigaw niya at may mga liwanag na pumutok mula sa mga mata ng malaking imahen. Maraming mga mangangaso ang namatay. Kahit ang leader ay halos hindi nakaligtas, ang manggagamot na si Juhi ay agad na na-trauma, kaya naman siya ay kasama sa isang mababang ranggo na grupo. Hindi niya kaya ang mental na epekto nito. Tanong ng leader kay Jinwoo, bakit mo sinabi na magtago ang lahat? Alam mo ba ang mangyayari? Sagot ni Jinwoo, hindi po. Naramdaman ko lang na may panganib. At saka napagtanto niya na nawala na ang kalahati ng braso ng leader. Habang tumutulong sila sa pagtakip ng sugat ng leader, tinanong nila siya, Sir, anong ranggo tingin ninyo nito? Sagot niya, nakakita na lang ako ng B rank at ito ay malamang na mas mataas pa doon. Dapat na itong S rank. Nagpahayag ng kanyang mga kautusan ang templo. Una, sambahin ang Panginoon. Pangalawa, purihin ang Panginoon. Pangatlo, patunayan ang iyong pananampalataya. Ang hindi sumunod sa mga kautusang ito ay hindi lalabas ng buhay. Ipinaliwanag ni Jinwoo sa leader na sa palagay niya, kailangan lang nilang patayin ang boss. Ito na lamang ang kanilang tsansang makalabas ng buhay. Tumango ang leader, alam niyang ang mga instikto ni Jinwoo ay nakatulong na sa kanila. May bagong determinasyon sila sa pagpapatuloy, alam nilang naghihintay sa kanila ang laban ng kanilang buhay. Ang mga pintuan, ito ay isang misteryosong tulay na nag-uugnay sa ating mundo sa isa pa. 10 taon na ang nakakalipas, matapos lumitaw ang unang pintuan, ang mundo ay nakakita ng maraming kakaibang pangyayari. Ang unang pangyayari ay ang paglitaw ng mga hunter, mga individual na nagkaroon ng isang di kapani-paniwalang antas ng kapangyarihan na nanatiling parehas pagkatapos ng kanilang pagbabago. Ako rin ay naging isang hunter, ngunit bumagsak ang aking lakas at naging A rank. Kahit na mas malakas ako kaysa sa karamihan ng mga tao, malaki ang agwat ko sa mas mataas na ranggo. Ang mga hunter ay yaong mga mayroong espesyal na kapangyarihan at nagtatapang-tapangan sa mga gates upang labanan ang mga nakakatakot na nilalang. Ngunit ito ay mayroong malaking panganib. Sa mga pagkakataon, kapag pumasok ka sa gate, makakasalamuha ka ng mga baliw at nakakabagbag damdaming mga halimaw. Nakita ni Jinwoo ang mga lider na may mga sugat na walang tigil na pagdurugo. Makakaya mo pa ba? Tanong niya. Wala na tayong magagawa tungkol dito. 3 lang ang dalang tagagamot ko dahil akala ko madali lang itong raid na ito, sagot ng leader. Ang isa sa mga tagagamot ay sobrang binugbog kaya wala nang anumang bakas ng kanilang bangkay. Ang isa pa ay nakaretain na lang sa gulugod. Kahit si Ju, isang batikang hunter, ay hindi pa nakakaranas ng kahit anumang katulad nito. Nanggulat ang mga mangangaso. Sa kalagayan nila, sila'y walang pakinabang. Ngunit hindi si Jinwoo. Siya'y handang-handa. Bigla, isang mangangaso ang nagpasyang tumakas. Sa wakas, sumali na ako sa malaking guild. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Naisambit niya sa kanyang sarili. Sumigaw ang leader upang pumihil siya, ngunit kumpiyansa siya sa kanyang bilis. Oo, makakaya ko ito, aniya. Sa kanyang 3 hakbang, siya'y naging alikabok ng mga mata ng bantayang estatwa. Lumihis ang mga mangangaso, di kayang makita ang pangyayari. Nag-isip si Jinwoo kung bakit hindi sila lahat pinatay ng mga estatwa. Dapat mayroon pang iba. Ang bantayang estatwa ay nag-atake lamang kapag lumapit sa pinto, habang ang mga estatwa ng boss ay sumisirit ng mga beam lamang kapag gumagalaw. Oo, mayroong mga patakaran sa kwartong ito. Ang mga kautusan, wika ni Jinwoo. Itinanong ni Jinwoo sa leader kung ano ang unang kautusan sa pagsamba sa Panginoon. Sinagot ng leader, ako'y naniniwala na ang mga kautusan ay mga patakaran sa kuweba na ito. Sa sandaling iyon, nagpasya si Jinwoo na kumilos at iniisip ng leader na gusto niyang magpakamatay. Ngunit napansin niya ang mga mata ni Jinwoo. Ito'y hindi ang mga mata ng isang naghahanap ng kamatayan.
Hindi niya inaatake ang mga gumagalaw, deklara ni Jinwoo. Follow for more upcoming parts of this series.